morning everyone. Welcome to Global Nurse TV. Yun. Welcome to Global Nurse TV. Magandang umaga po sa lahat at welcome back po sa Global Nurse TV. At ang ating bisita po ngayon ay isang pastor ng isang ministry. Pero siyempre bago siya naging pastor, isa po siyang nurse. Nag-graduate po siya ng De La Salle pa. So naging estudyante ko rin ito. Batch 2007. At after siya maging nurse, nakapasa siya ng board, ay tinuloy niya kanyang pag-aaral sa University of the Philippines as a managerial course. And ngayon, currently ay isa na siyang campus missionary of Every Nation Ministries and one of the pastors of Victory. Yan po yung kanyang background. At pag-uusapan natin ang tinatawag na emotional health. Ano? Pakinggan natin. Walang iba kundi si Pastor Eman Dose. Magandang araw sa lahat. Sir, nice to see you again. Nice to see you. I'm so happy na we're keeping in touch. And hello sa lahat ng mga batchmate ko, 2007. Yun, no, binanggit ko Shout out kanina. kay Pastor Christian Villena, pastor din. Si Pastor Christian also batchmate sa nursing. Si kay Harry Habit, kay Aldrich Mojares, Joko Latayan, Lloyd Magsino, and si Ruway sa shoutout ko, sir. Yung asawa ko, nasa TV na ako. Yeah. Anak ko. So, I'm just happy to see you, sir. Sir Richard. Ano matawag sa'yo? Sir, pinsan? Share ko lang yung paano ko nalaman. Paano natin nalaman na magpinsan tayo? So, yan, gusto ko yan marinig sa'yo. kasi tanda ko yun ring hopping namin yun eh. So, binati mo yung nanay ko. Sabi ko kasi kay mama, taga Negros to. Right? Tapos, baby, hiligay nun kayo eh. Ilogo kayo ng time na yun. Oo. Tapos, after ilang years, graduate na ako nun, magka-chat tayo regarding sa Pineo. Oo, sa organization natin. So regarding tree planting. Nagbibisita ka sa office namin. Tapos nalaman ni Mama na Clevercilius pala yung middle initial mo. Mm-hmm. Tapos nalaman din niya na yung mother mo, pinsang buo pala niya. Yeah. So tayong dalawa, second cousin. So, second cousin. Yung very small world. So, yeah, I'm just happy. nga, no? Alright. Oh, shout out ka pala kay Tita Ninang. Oh, yeah, kay Mama pala. Shout out po, shout out. Alright, Pastor Eman. Okay lang ba magtatanong ako regarding sa nursing career mo? Okay lang. So, yung pag-nursing mo ba ay ito ba ay pinush ka ni tita or talagang gusto mo mag-nursing? Magandang tanong yan, sir, pinsan. So, doc lang. Actually, aspiring doctor talaga ako. When I was young, my dad told me na, anak, parang bagay sa'yo maging doktor. And nakapila kami sa pediatrician noon. And nakita ng father ko na parang lucrative yung maging doctor. So, naging mindset ko maging doktor. But eventually, nung high school ako, medyo tinamad ako mag-aaral. So, nag-settle lang ako sa Coma. Siguro, may business naman tayo. I study na lang ng business management. Naka-enroll na ako nun, sir, ng business management. Pero naka-attend ako isang gathering. May isa akong tita, sabi niya, ba't ka nag-business management? Mag-nursing ka. Kasi kung pangarap kong maging doktor, magandang stepping stone yan. And at the same time, may mga kamag-anak din kami mga nurses. So, I grabbed that opportunity. So, tinataga pa rin naman sa campus, sa Lasal, mga late enrollees. Doon naka-enroll na ako. Nag-ship agad ako to nursing. So, I finished nursing 4 years. First batch kami ng Lasal, 2007. Then, I passed my board exam 2007 din. Then, after that, so looking at different pathways, kung mag-abroad ba agad, mag-masteral ba, duty. So, I'm one of the persons siguro, sir, na considering going outside agad. So, nag-pick ako ng NCLEX. Unfortunately, I didn't pass the NCLEX. But I started volunteering in one of the hospitals in Lipa for 1 month.
And ang nangyari lang sa akin doon, tinapos ko lang 1 month kasi may bayad yung pagte-train. Ay, during the time, meron pa, Oh, during no? that time, may bayad. So, Oo. 2.5 din yun. And sabi ko, lipat ako ng Batangas City, which is taga Batangas City naman talaga ako. For 3 months, nakapag-duty rin ako doon. Pero trainee pa din. Kasi during that time, very low yung demand locally, Aha, pero aha. high yung supply ng nurses. So, sobrang dami. So for 3 months, nag-duty ako dito sa Batangas. Then, eventually helping yung family business. And nangyari din sa akin noon, naikot ako lahat. Nag-dialysis nurse din ako, OR, nasa ER, ICU. So, ICU, pinaka na-enjoy ko yun. Talagang, kung sabi mong total patient care talaga, yung tender loving care natin na talaga, pinapaliguan mo, pinapatan ng diaper, and everything. Nagawa ko talaga sa ICU. So, Pero that's, nagustuhan mo naman yung dialysis area natin. alin, oo naman, kasi ikaw nagturo sa akin nun eh. So, pinakauna kong CI sa dialysis is kayo, together with Miss Cathy Paran. So, I remember her na talagang teaching us. At the same time, si ano din, si Sir Humphrey of Mary Mediatrics Medical Center. Mhm. One of the staff doon talagang very accommodating and training us sa dialysis area. Ayun. So, tuloy-tuloy na yung nursing mo o meron ka pang naisip na ibang Ano career yan? path? Kasi ganito nangyari, sir. So I have to think also, may need din yung family namin. During that time, we have responsibilities and liabilities that we have to address. And yung mga dalawang kapatid is nag-aaral pa. And after I hindi na-materialize yung application ko sa US, I consider different countries like UK and Canada. But I think I'm not really for that. Kasi sabi ng mother ko, sinong katawan ko dito? Kasi yung mother ko is widowed na for the last 22 years ngayon. So 22 years na sabi niya, tulungan mo na lang ako dito. Why not mag-aral ka na lang ulit ng business? So medyo torn ako noon eh. Kasi tinapos ko lang 4 years. Sabi nagsulog ako ng pilay sa pagre-review. Ang laki ng gastos namin sa NCLEX. Mm. Nag-IELTS din ako. 3 times ako nag-IELTS. Then my hopes talaga is to go there to really support my mom here. But sabi ko, I think I don't have to be afraid of what people will say to me na nag-nurse ka, di ba? Ba't hindi yun ang ginagawa mo ngayon? So, I have to consider also yung pinaka-situation namin. So, pero I tried pa din. Natapos yung ilang months ko ng training sa Batangas City. Tapos after 1 year, bumalik ulit ako. Ang itsura ko nung time na yun, mula 2007 hanggang 2012, is I'm doing our business. At the same time, volunteering sa hospital and also serving sa local church naman, which is part ako ng Victory na na-mention mo kanina. And I'm also a campus missionary na nakita ko rin yung need sa campus kasi very diverse na rin yung mga population and may mga concerns din na I think I can also help and serve. Kaya ganun yung dynamic. So, hindi ko inalis yung mentality ko sa medical field. But at the same time, I have to consider my family. I think the work is not to balance it, but to navigate on how you course through and move forward dun sa pinaka-destiny mo or calling mo sa buhay. And I think there's a fulfillment din naman. Not materially, but something na, ay, nagawa ko pala to. Ay, na-achieve ko pala to. Or na-accomplish ko pala to. So, siguro sir, to end this, dun sa part ng nursing, how did I decide to transition? Mhm. When I saw that tumatanda na ako, hindi ko na kaya magpuyat. So I think I have to really change my direction. Ah, Though I'm still embracing yung idea ng medical nursing, babasa pa din ako. I'm educating myself, I'm studying pa din, reading. But at the same time, I have to consider rin na yung progression din naman ng career ko as a person and entering marriage. And I'm married to my wife Glenda for the past 12 years. And I also have to think what will be our direction as a couple and also as a family. Now we have 2 kids right now. mm. So yeah. So yun, yung pasok ko na yung tanong ko dun sa, Mm. kasi nabanggit mo yung ministry. Yes, yes. Yeah, yeah. So,
Paano ka nag-start dyan sa ministry? Ay, Victory magaling. yun, victory, di ba? Yes, part ako Victory. ng Victory. Yeah. Victory is the local church sa Philippines, pero part siya ng family of churches globally. So we are in 100, more than 100 nations na. Meron sa US, Wow. Canada, Europe, Africa, and also in Asia. And I was fourth year college. Ang isa sa mga pangarap ko nung college kasi, sir, is magkaroon ng abs. So, nag-gym ako noon. Together Nag-gym with, ka. oo, sa tapat ng campus ng Lasal. Alam ko Ako yun. noon, Mm. ano? Ano? Parang nakapunta ko dun. Oh, doon, sa tapat ng Lasal. So, Oo. noong time na yon kami ni Christian Villena, yun lang talaga pangarap namin, makatapos ng pag-aaral, makapag-board exam, makapag-asawa, at magka-abs. Yun talaga pangarap namin. Ang And, ganda. oh, yun, di ba, isa sa mga, hanggang ngayon, di namin na-achieve. Hindi na-achieve. pero, pero, yung, may lumapit sa akin, sabi niya, kamusta ka? Gusto ka ang ginawang program. And eventually, naging part ako ng kanyang group that talks about not only about, di siya about religion eh, it's about relationship with God. At the same time, responding well in life. So somehow, medyo na-convince ako that to continue to attend kasi this is something that is so helpful in my well-being and also in my perspective in life. So nagkaroon ako ng hopes, nagkaroon ako ng faith, nagkaroon ako ng confidence, and eventually, I started attending the church. I'm starting to meet people, talk to people. People are mentoring me, counseling me, coaching me. Nagkaroon ako ng sense of identity and family and community. Basically, yun nangyari sa akin. So I started attending. Eventually, they trained me to speak, to lead other people. Then binigyan din ako ng burden na may mga estudyante rin sa campus also experiencing what I'm experiencing, which is yung pag-usapan natin mamaya, the emotional health, peer pressure, Mm. diversity, bullying, to the point na nagkakaroon ng low performance yung mga estudyante. And this happens also in the workplace na merong diversity kasi different yung family background, socio-economic status, different din yung campuses na yung educational background. May stereotyping kasi pag graduate ka ng kanong campus, graduate ka ng Yeah. so that. So what I realized is this, na what we value in the campus will be valued in the society. So kung isang estudyante pala nag-cheating sa campus during his student years, pagdating niya sa workplace, malamang nag-cheating din yan, mangungurakot, kaki-endorse pa lang sa duty, close na yung charting, sa addendum na. So, bakit? Kasi nagagawa sa campus. Eh. So, what was given to me as a burden, if we're going to reach the students, address their felt needs. Ngayon, emotional health. Dati, di natin pag-uusapan yan as a person na mahina ka naman. Hindi, lahat tayo pinagdadaan ganyan. We have to, not to invalidate that, but we are to hear them, listen to them, and to help them as well na meron silang safe space. Doon kaya ako nag-start sa ganun. Looking at the bigger perspective, bigger burden na maraming tao ang nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Estudyante pa lang. Kaya pagdating sa workplace, iba rin performance nila. Kasi hindi siya na-address. So that's how I started to the point na I was really progressing, being trained. And ngayon, napapasok na ulit yung medical kasi this is something about something about neurological, psychiatric. So I'm just happy na everything falls into places. At saka, tingin ko mas madali para sa iyo makarelate kasi nurse ka nga, di ba? So, parang mas malapit sa iyo yung mga ganong situation, mga ganong issue sa mga estudyante. Yeah. Yeah, Pati, so, mhm. pati sir, one of the fondest duty that I had nung college ako is sa National Center for Mental Health. Okay. And iba din talaga yung iba yung sense of fulfillment of addressing and also somehow ministering to to a patient o a person na nagkakaroon na nawawala ng hope eh.
Actually, yung hopelessness, pag tinanggal mo sa isang tao, pwede niyang ikamatay yan eh. Kasi wala siyang pag-asa sa buhay, wala siyang panghahawakan. Mm. Wala ng trabaho, wala ng relationship, or that may grieving. So, a person needs someone who will process that with him or with her. And the person needs also someone who will also shed hope to that person. So, yun, basically, di lang to sa mga estudyante, but I'm also counseling married people. I'm also counseling single professionals in their status being single. So, holistically, lahat ng tao really have to be mindful of their mental health or emotional health. Kaya Mm. meron tayong emotional health awareness na ginagawa, not only the campus but even sa workplace. Wow. So, yung sa ministry niyo ba, so pastor Eman, di ba? Hmm. Meron bang process yan kung paano ka naging pastor, tapos naging missionary ka? Yeah. Aha. Unang-una, sir, I didn't apply for this. I have no plans of being a pastor. Ah, I have no plans of being a missionary. Ang plan ko lang talaga, sir, talagang tapos ako ng elementary, magtapos ng high school, college, mag-asawa ng maganda, at dumami lahi namin. So, yun. yun ang Yun. pinaka-goal ko sa buhay. Yun, Kasi oh. I think that what was given to me, I was identified. Sabi, Eman, I think you have a gift. I think you can you can help other people as well. Why not consider this? Actually, this is a very, very hard process on my part. Kasi my mom is very strong na, anak, pinag-aaral kita, ginapa ko pag-aaral mo, namati father mo, ako lahat. And huwag mo sayangin yung lahat Mm. na pinag-aaral mo sa Mm. college. Sabi ko, try lang natin. So, baka mag-work o ganyan. Eventually, it became lucrative. It became, even siya, nakita niya nagkaroon siya ng joy na seeing one of his sons na ganito yung direction niya. And I'm just grateful to Victory, to Evolution Ministries na I didn't apply for this, but they identify me. They also coach me, mentor me. I think there's a process of being involved. Mm. Lima yan eh. Being faithful, available, involved, teachable. I think very important yung teachable. Mm. Kasi pag teachable yung isang tao, nawawala yung pride eh. Nawawala yung pagiging proud. I think being teachable also is willing to learn and willing to unlearn. So, ang panghuli is yung hungry to learn for more. So, I think that's one of the criteria or considerations na how can involve. Actually, everyone can minister, everyone can help. But yung greater leadership is a process of really identifying and training as well. So yung limang criteria na yun, Pastor, ay talagang mayroon ka. Di naman siguro. Sigurado, di ba? Di naman. I'm not an expert of anything. Disclaimer lang sa mga nanonood sa'yo. Ah, I'm not expert of anything, but if there's one thing I can do is to serve. So one thing I can do is to help. And I'm not coming here as a professional or expert. I'm coming here I'm just here willing to serve. So at least a little bit of it, laking bagay na nun sa bawat isa. ayun. So na-mention mo yung mga campuses, di ba? Yeah. Yung main district nyo ba ay mayroong criteria paano o kayo namimili o paano yung in-approach yung isang campus o university na maging partner nyo sa Yeah. ministry? Currently, Victory, Every Nation Campus or Every Nation Ministries sa Philippines pa lang, we are more than 100, we are in more than 500 campuses na Wow, across the marami na pala, Philippines. no? Major universities, colleges, and most high school. And before, talagang ginagapang namin yan to really offer partnership na this is non-profit na and organization. Pinaka-heart lang talaga, goal lang talaga is to really help students in the areas of leadership, integrity, faith, and excellence. Bakit? Kasi in my experience, if you go to the campus will teach a student academically. Pero emotional, yung guidance, I appreciate our guidance counselor. Pero in my experience with my guidance counselor, more on the career path, but not processing yung emotions or processing problems. So, hindi man tinuturo sa school kung paano mag-move on from breakup.
Hindi tinuturo sa school kung paano mag-cope up if ang parents mo is separated. Hindi tinuturo sa school kung paano ka mag-adjust if someone is bullying you, if someone is taking advantage of that person. So somehow that's where we're coming in. Na I think we can be an alternative that we can teach students about leadership, the how they can lead themselves and lead other people, integrity, that they are to have that sense of um, being decisive na hindi, desisyon ko talaga mag-aral, hindi maglakwat siya. Desisyon ko talaga tapusin yung pag-aaral ko. I have focus in my life. Faith, something that you have to hang on, believe on. And excellence to the point na you are excelling. So, I think there's no criteria or na dapat itong campus na to, na qualify itong campus na to. Not every campus. Kaya nga we're called every nation ministry. So, every nation, every campus, every person really needs to be geared up in these areas, leadership, integrity, faith, excellence. Kasi malakas yung hamon ng buhay, and if we are not trained, mamaya I hope I can explain about yung soul mamaya. So maybe I can discuss something like with that, usapan emotional health. May areas doon na hindi natin na-exercise that really helps us to really bounce back with our situation. So wala, there's no discrimination. Everyone is welcome, and we really want to serve everyone. Okay. So, dun ba sa mga campuses na partner nyo na ngayon, yun ba yung mga age bracket kayo na ina-gathered or na dapat nyong bigyan ng advices? Paano ba? Paano ba ang process na ganyan? Before, syempre, we are focused on students. We're campus ministry, and we do student ministry. But because of the pandemic, because of the financial crisis, lahat na pagdaanan na global, na wide yung effect sa ano. Ngayon, hindi lang college students, even senior highs, Okay. and high school, even professors, teachers, deans, nakausap din namin. I remember there's one online seminar pa noon eh. Pinather namin yung mga faculty. May iba doon umiiyak talaga dahil nahihirapan sila sa online classes. Nahihirapan din sa modular that they have to get out of their house to bring all the modules. And iba tumatawid ng ilog, iba walang natuturo kasi iba kasi nagdo-dorm sa city ng mga teachers. So they have to go back to their hometown na bukid. Eh walang signal dun yung ano nila, service provider nila for their internet. They have to climb a tree para Wow. magkaroon ng signal. So the point na they don't know if yung mga estudyante ba nakapag-aral pa, then tapos mababalitaan nila one of their faculty members na COVID, tapos na expired because of the disease. So lahat dinadaan. So everyone, hindi na sa office of estudyante, but every person, from the school administrators to the guard to the maintenance, we really want to, kasi lahat naman may pinagdadaan ng problema sa buhay, and not everyone is geared up and equipped on how to navigate and how to walk through dun sa pinagdadaanan ng bawat isa. Ayun, Pastor, ang tanong ko, may connection dun sa population, ano? So, meron ba kayong data or based on your experience na sino yung mostly affected ng mga emotional problems, stuff like that? Yeah. I think one of the people, kasi I didn't come here na pinag-aralan ko talaga to, but it's also we've been taught with this. We have to understand also na majority, around 20 to 35 years old, 30% nun, yung naka-experience talaga ng mental health, yung nasa bracket na, yung mga nag-graduate ng college, yung tinatawag na quarter life crisis. So, may 30% of that, may binadalan talaga ganyan. And also 60% of people who have this emotional health are teenagers. Kung sabi mo teenager, hindi lang to 13 to 19, but even preteens at age of 10 years old up to even at 25 years old. And also, ang pinaka-highest na sa gender naman, yung mga male, may pinaka-highest rate of this emotional health concern. Kasi ang mga men, tayo, we have this tendency to fix everything. Na ayusin ko yan, we do not vent out, we do not share. Kasi
ang mindset natin, kabawasan sa ating pagkalalaki pag pinapakita natin mahina tayo. Mhm. But showing that we have weaknesses is a sign that we need help. So all of us can help each other, and all of us can also empower each other for us to really success in our situation and also in our life. So yun, 2005, nung nag-duty kami sa National Center for Mental Health, Mhm. I asked my clinical instructor, shoutout kay Ma'am Barte, Alice Barte. So, nasa pavilion 1 kami nung time na yun. And I asked the staff doon sa National Center for Mental Health, so ilan yung population ng buong facility? Nasa 2,000. And I asked, ilan yung mga women? Nasa 500 lang yung mga women. So, ang mga men, nasa 1,500. 1.5, ang dami, So, ano? ganun kadami. And if you notice sa streets, yung mga naglalakad sa kalsada ng mga we know na may mentally challenged or may somehow siguro schizophrenia yon, and most of them are men. Why? Kasi nga we try to fix everything, we try to Mhm. carry everything, and we don't vent it out, and we have no idea na meron palang safe space that we can tell this to someone and help us process also our emotions and our thoughts. So malaki talaga yung percentage ng mga men, and sad to say, malaki yung percentage din ng mga men na they really give up, and they really didn't finish the the fight to the point na they neglect their family, to the point na they go to vices, they go to different path nakakalungkot lang kasi ang pinaka-devastated din yung family or yung both sa magulang, pati yung kung family man na to, pati mga anak, pati asawa, kita. So, doon nagsisimula yung mga tensions. One more thing pala, sir. Yeah. Tumaas pala yung percentage ng emotional health concern during the pandemic because of two things: domestic violence and Mhm. abuses. Bakit? Kasi quarantine, naka-lockdown, they're together 24/7 and they're not used to be together. Kasi on a regular days, the students will go to the school, the dads will go to the workplace, and the mom will stay. Ngayon, lahat sila nasa isang bahay, doon nagtatrabaho si tatay, work from home, tapos online class estudyante, si nanay hindi nagagawa ng bahay. So, lumaki yung percentage ng domestic violence and abuses. Physically, emotionally, mga nasisigawan, Mhm. nagmumurahan. And also, there's some reports also of sexual abuse because they are together as a family. Kasi, po, in one compound, kasama yung tito, yung tita, so, mga pinsan. So, doon, kaya I think it's very vital that we look at the data. It's also vital that we look at the actual. Nasa campus mismo, there are also reports kami, may mga doon una kami lumalapit sa campus sa offering this. Ngayon kami na nilalapitan sa Sir, Pastor, kailangan namin ng regarding seminar like this, counseling like this, because it's really a need. Ba sa experience mo, meron ka nang encounter na yung talagang depressed na student, tapos paano mo siya i-describe at paano na ninyo na-address yung Mm-mm. kanyang needs? Yeah, I think it's true. Kasi nga, we have this awareness. So, kasi yung the vision and the mission of the ministry is to really prepare students in the areas of leadership, integrity, faith, and excellence. So, part siya ng faith na a person who has this emotional challenge is something na wala siya pininiwalaan, wala siya inaasahan, or basically, he doesn't depend on anything. So as we communicate that, we have trainings, we have seminars. Ang pang-front namin ngayon talaga, emotional health. So if you will wonder, di ba meron namang guidance counselor yung Yeah. campus? Mhm, Why mhm. do you still, ba't kayo nagkaroon ng agreement to Yeah, have this? paano? Kasi looking at our guidance counselor nung ako ay high school, we only have one guidance counselor for each year level. Example, level 8 ako sa campus ko, isa yung guidance counselor namin, and ang mga estudyante ng time na yun, we are 45 students in one section. During that our time, we have 12 sections. Kayo nang bahala mag-multiply, pero madami. And a one guidance counselor cannot address all of the students. Kaya pansin mo, may bullying pa rin, may diversity pa din, may Mhm. mga emotional health concerns pa din, may mga challenge pa rin, they're not performing academically. May mga campuses na nirarank
kung alin yung magaling na section, alin yung hindi magaling na section, alin yung masasaulo section. So that stereotyping contributes dun sa well-being at performance ng estudyante. So we have to explain that to the campus na we are here to help and serve and we want to partner with you at whatever capacity that we can do. We cannot saturate everyone, but we can do one-time big event for us to have awareness and we can open also ourselves for counseling and mentoring. And doon na namin nakikita, sir, na may mga estudyante talaga na they're very upfront na meron silang pinagdadaanan because of the peer pressure, family pressure, especially pag ang family is, example, family of doctors, and siya, more on IT yung gusto niya. Nape-pressure siya sa family, so somehow, yung ramdam niya yung pressures, yung reunion, palagita yung mga tito-tito niya. So, with our conversation, ang una namin pinapakita sa kanya, bro, this is something that is real for you. We don't have to invalidate this na di mo yung problema. Malit lang yan. No, we don't have to say that to them. We have to identify ano ba yung mga stressors na na-experience mo. And I think a person who is experiencing something like this and someone is listening to him na naging safe space at the same time kaya sabi, oh nga bro, I think you're experiencing that. Can you tell me more about that? Can you explain this? Ano yung childhood experience mo? Babalik yan sa childhood experience eh. Ano yung childhood experience mo na hanggang ngayon apektado ka? It seems like haunting you. At pakiramdam mo nawawala ka ng confidence. So doon siya nagkakaroon ng conversation. And really, one sitting is not enough. So we have to train counselors din, mentors, coaches. Even tuturo na rin kami ng peer counseling na ikaw bilang estudyante, na-counselan mo rin yung kapwa-estudyante mo. Kasi I cannot carry everything kasi ako may pinagdadaanan din ako. Ang pinaka-sad part nga dito as a counselor, yung problema niya na hindi mo problema, naging problema mo na. And kailangan mo rin ng debriefing. So I think we are to create a culture na it's okay to process problems, process concerns, and we have to make steps on how I can help you, how can you help yourself, how can you bounce back, ano yung plans mo, ano yung plan B mo, anong direction mo, anong pathway mo, so that we can have check and balance na, ay, say, nagawa mo na yan. O, ngayon, gumising ka ng maaga, ngayon, kumain ka ng tama, ngayon, may parang ng tubig. Ngayon, kung nag-aaral ka na, mayroon kang study habits. So, sometimes prescriptive tayo, pero more on conversational. So, doon dumalabas na may mga estudyante talaga, and even married couples, single professional, even seniors. May na-interview nga ako na, hindi naman na-interview, may nakausap din ako na nasa late 60s na siya, and katapos na ng retirement niya, isip niya, Pastor, ano nagawin ko ngayon? Retired na ako, nasa bahay lang ba ako? Mag-alaga ko ng anak ko. So, instead of retirement, think of refirement. How can you refire your passion? And I remember lang, one example lang, sir, si Michael Jordan. Nag-retire na siya. Pero andun pa rin yung passion niya sa basketball. So what he did is he really sponsored shoes kasi part pa rin siya ng basketball, and he bought a NBA team, yung Charlotte Hornets. Bakit? Ano pa yung passion niya? Ni-refire yung passion. The problem with us here, especially in the Philippines, pag nagtrabaho na, isip na retirement, para nakaupo lang ako sa bahay, at pag nag-start na tayo na sa stagnant na, wala nang progress, doon na-deteriorate yung ating memory, yung ating health, yung ating passion. And actually, I think what will really enhance our interaction with other people is really conversation and a healthy community that will bring us up to our next level. And I think that's how we witness those things sa ministry, at the same time addressing not only the emotional health, but also the spiritual health. Wow, ang ganda. Madami talaga akong natutunan sa iyo, Pastor. So, Pastor Eman, balikan ko lang ulit kasi na-mention mo kanina, mag-gather kayo ng mga students. Ayun ba, one day gathering and then you're going to discuss emotional health? Yeah. Or ganun ba? Or magkakaroon kayo ng schedule ng lecture sa bawat students na ano nyo, na encounter nyo na meron siyang problem? Ano ba yun? Actually, May ganito per yan. hour ba ito? Ilang minutes ng discussion, lecture nyo? Maganda yung question mo kasi we have to be strategic as well. Kasi right now, with post-pandemic,
post-election, yan yung mga Tama. nakita namin mga pinagdaanan ng mga estudyante. So nakita namin Ah, Facebook. Actually, social media is a game changer for everyone. Na doon nagkakaroon ng comparison, competition, and confusion. Fake news and everything. So doon nagkakaroon ng ano talaga. So maganda siya connection, pero I think we really have to filter it. And ngayon, because of those things, kailangan tayong i-process. We are thinking of ways on how to be strategic. Kasi ngayon, bilang isang university, major universities here in Batangas City. And we have also in Lipa, we also have in Tanawan, Santa mm, Tomas, in Rosario. And the way you do it, may bigger scale na event, na awareness lang, for you to know. Parang trumpet message lang na for you to know na may ganito talaga, na valid yan. Then we are doing regular small groups discussion na parang for you to know na ay may mga tao rin pala, a safe space for everyone that can voice out. Kasi pag nasa ano ka, plenary ka, isa lang yung nagsasalita, walang exchange. mm, Pero in small groups, everyone can process and everyone can share. Both pa sa small groups, meron one-on-one pa na counseling or coaching. mm, Na ang pinaka-goal doon is not to pamper your emotions, but help you get out of that situation. Kasi may mga tao na gato, ilang years na siyang nakipag-break sa girlfriend niya. Tapos, every time ko mag-uusap, every week, yun ang problema. Teka lang, are you going to stay there? Yung bang term na pinagdadaanan, are you going to stay or dadaan ka? So, dalampasan mo dapat yan. Kailangan mo rin talaga ng strength. Kaya importante yung faith in someone who will rescue you from that so that you know na I have to be aware with my stressors. I have to be aware na trigger ko pala burnout, trigger ko pala financial concerns, relationships, meron conflicts, breathing. So, a person should be mindful of his stressors kasi mm, we have three responses sa stressors natin. Una, we fight. We give all our strength to fight for that problem. Some of us, we flight or we flee. Tatakbuhan na lang natin yon. Pero ngayon, may pangatlo palang response. Yun yung freeze. Nakatulala na lang at walang ginagawa. Pero the way we respond to those problems is may pang-apat yung faith. That we are to trust someone who will rescue us and save us. And that's, doon papasok yung spiritual health na maasahan. So I think basically to look at that is really creating an avenue na anticipated nila, ay meron pala tayong events like this. Once a month, we are gathering senior highs, high school, colleges. We're talking to professors na kailangan nyo rin to. Tapos may weekly na we have the schedule. Ano na yan? McDonald's lang yan. O, sagot ko na yung fries, sagot ko na yung burger, or something like that. Or once a week, this coffee shop, let's have discussion, may topic tayo pag-uusapan. Tapos, next week, after our meeting, usap tayo ng one-on-one so that we can somehow dig deeper. I think one of the terms that I've learned for the past 5 years is yung deep dive. You need someone who will dive with you with your emotions. Para yung scuba diving, you cannot dive alone muna eh. mm. Ngayon, nakikita mo ba sa social media, sir, yung free diving na wala talagang oxygen tank na dadal sa lalim? Yeah, nakikita ko yan. Mahirap siyang gawin mag-isa. Mm, Kasi pwede mag-arrest yung isang tao under the water. Kailangan mo ng guide. So, it's the same thing with our emotions. You need someone who will deep dive with you and eventually brought you up again for you to get that air for your sustenance and for your progress. So, ganun, sir, yung discussion, meeting. So, we make it organized para hindi masyado sabog-sabog so that we can cater. nice. Tingin mo ano yung connection talaga ng nursing sa'yo sa emotional health ng mga students? Yes, I think one of the things that I realized when we were studying yung psychiatric health nursing, yung Mm, mga coping mechanisms like yung fixation, regress, or mm, something na personification, something like that, o yung projection na may mga estudyante na kahit di mo nag-aaral kasi si ganito di rin nag-aaral eh. So they're mm, projecting and may mga ganun. So somehow, this is more on the behavior of the person. And his behavior can affect his performance at school and his interpersonal relation with other people. Because of the environment that he has. For example, isang bata.
na lumaki sa isang crowded place na very diverse yung population, na iba-iba yung ugali. Pagdating niya sa campus, pagdating niya sa workplace, yung kanyang background, yung madadala niya doon. And some of the people will not adapt. Some of the people will not connect. Some of the people will tune out na ayoko sa tao yan kasi dato siya. Ganun yung ugali. Pero eventually pa, pwede palang ma-address yun. Pwede palang matulungan yung isang tao na yun. And it takes conversation, it also takes realization. And we are to face the brutal facts. We are to face the realities. For example, ako, last year, tumaas yung aking SGPT, yung aking uric acid. I have to face that. Hindi ko siya dapat isipin na, hindi, imagination lang to. Hindi, Mhm. I have to face that and I have to address that. If someone said to me na, eh man, yung working relationship mo masyado kang bossy, masyado kang demanding. Hindi, ganun talaga ako eh. Personality ko talaga, hindi. How can I work together? How can I interplay? How can I be a team player with my team? Especially if you're a nurse, if you're working with other people, you have subordinates, or you're working in a company, if you're in school. So you're thinking, how can I contribute? So Mhm. there's something about my emotions, my behavior, my character. So pumapasok pa rin yung other side of the physical health, which is emotional health. And gusto ko i-share to, sir, kasi yung ating soul kasi may tatlong areas yan. Yung Yeah. IQ, yung Mhm. IQ, yung intelligence quotient, na for you to really progress with that, you have to study well. You have to acquire knowledge. Pangatlo, yung EQ. Kasi yung ating soul kasi is emotion, the intellect, will, and emotion. The intellect is the IQ that you have to study Mhm. for you to acquire knowledge. The EQ is the emotion, is the way we respond to problems na is you rather be happy or sad. Dalawa na yung emotion, happy or sad or gloomy, something like that. Pero may tinatawag din palang AQ. Yung AQ is adversary quotient. Yun yung pala yung will, yun yung drive for you na if Mhm. you experience challenges, yun yung drive mo for you to overcome. And most of us is not growing that adversary quotient. Kasi mag-grow lang yun pag may pinagdaanan kang problema. A person that I know, example ko, nanay ko, ang dami pinagdaanan sa buhay. Lumaki na mahirap, from rags to riches talaga, tapos namatay ng anak. Yung kuya ko namatay, 8 days old lang yun. Mhm. Namatay ng tatay, namatay ng nanay, namatay ng asawa. But because of her situation, nag-grow yung kanyang adversary quotient. Not all of us instantly mag-grow yun. Mhm. But we can prepare. And may mga tao naman na bakit at age 50, hinawala yan ng asawa, kung mag-react, kung mag-respond, parang teenager kung umiyak, talaga hindi ko makain, hindi ko pamove. Kasi nga hindi nag-grow yung adversary quotient. And Mhm. for us to grow that, hindi siya individual or compartmentalized na IQ muna, EQ muna. Hindi, I have to grow something within. And that is SQ, the spiritual quotient. Importante pala Mhm. yung prayer. Mhm. Prayer pala is something therapeutic that you're talking to someone, you're talking to God, that He will rescue you. Importante pa yung pagbasa ng Bible kasi the Bible will give me knowledge na very timeless, that will give me hope that in the midst of my pain, of my uncertainty, one thing is certain, God is faithful. Importante din pala yung community, that there's community of believers that will empower you. And that helps me personally when I was in college. There are community of believers saying, eh man, kaya mo to. Eh man, you need to pray to God. Continue to trust the Lord. So, continue to believe God for your future. Importante yung mga bagay na yun. So, I think a person, everyone, needs a community that will push that person to his purpose, to his limits even, and even to push that person to believe for something that is beyond his personal life or his lifetime. So the community, the spirituality is a big factor for everyone's emotional health. So doon kami pumapasok as a ministry, as a church, as an organization. Wow, ang ganda naman ng advocacy ng inyong ministry, Pastor Eman. So, Pastor Eman, ah balikan ko lang uli yung kasi nga may mga nag-gather kayo ng mga students, nag-lecture na Mm-mm. kayo, discussion, one-on-one. So, yung ba meron kayong evaluation, naka-recover na siya, o ito, hindi pa. Paano ba yan, sir, ng process nyo sa ganun?
Ako personally, I want to do that para makita yung prognosis or yung progress ng Mhm, mhm, pero somehow di ko na siya na-measure because of the established relationships. I mhm, think that's one of the things that nagiging flagship ng isang organization. The reason why people are staying is because of the community and relationships. They felt welcome, they felt accepted. Importante yun eh. They felt belong dun sa community na yun. And somehow, to the point na lumalaki na yung industry, dumadami na rin yung mga estudyante, yung families being included, it's because of the relationships. So, if we're going to measure something, I think the measurement ngayon is how many departments pa yung kailangan namin puntahan, how many students pa yung kailangan mhm, namin minister. And somehow, we really want to look at that also. Na siguro the gauge that we can have knowing that this person is really progressing. Pag lumapit sa akin, yan, may problema ko, pero ito ginawa ko. I ask for help, I talk to a person, I go back to my Bible reading, I go back to praying, I go back to meeting my friends. Hindi ako mhm, nag-isolate. Kasi yung tendency natin kasi pag nagkaroon ng emotional breakdown or emotional problem, una mag-isolate. Tapos pag nag-isolate na, mag-overthink. Pag nag-overthink na, mag-ano na yan, mag-settle na lang na, sige, ito na siguro buhay ko. Hindi, kailangan talagang So, a person na magsabi ko, yeah, ito nangyari sa akin, pero ito ginawa ko. So, I think that's a win for me personally, na this person really knows how to cope up na with his concern. Kasi, mag-level up yan eh. Ako, mhm. bilang estudyante dati, problema ko lang is magkaroon ng magandang grades. Dapat 2.7 pataas. Oo. Makagraduate na, inisip ko, board exam. Maka-board exam, Oo, trabaho. Ngayon ba yung asawa at anak na ako, inisip ko, pang-tuition, pambayad ng bills, oo. income, yung ngayon, pati health mo, iniisip mo na rin. Mhm. So, all of our lifetime natin mga isipin. Pero, the question is, how do you address that? How do you bounce back? How do you navigate? I really love to use the word navigate kasi hindi mo kayang balansehin lahat. Hindi mo kayang balansehin asawa, anak mo, yung trabaho mo. Kasi sabihin natin, priority natin yung asawa natin. Pero mas mahahaba yung oras natin sa trabaho. Pero the way for us to deal with that is to navigate. And if nakita naman ng mga tao na this person is really straight kasi he's focused with his relationship with God at the same time yung asawa niya, this person will not do something bad kasi his motive right now is something for his well-being and other people's well-being as well. Kumbaga tayo, contributory din tayo sa well-being ng ibang tao na hindi tayo sa akin or hindi tayo concerned. Ayun, Pastor Eman, nako, salute sa iyo ha. At lalo na sa ministry mo, nako, marami kaming natutunan sa iyo, Pastor Eman, at nako, tingin ko naman marami makaka-relate nito. Okay ba itanong ko sa iyo kung meron bang base yung ministry nyo? I mean, Yeah, base nyo I kung saan think, kayo yung naka-station talaga, yeah, yung ministry nyo. yeah, right now, I'm assigned here sa Batangas City. Pero here in the Philippines, we are at the Bonifacio Global City. Meron tayong pinaka-headquarters, pinaka-central office. But for me, ako naman ngayon nasa Batangas City kasi Batangas City is known to have lots of campuses and universities. And also, lumalaki na yung population dito, family, business. Kasi port area to eh. So somehow yung trades labas-masok din. So they can for those people, I know that's for those people experiencing emotional health concerns. We are not invalidating that. That's real. And what also real is we are certain that we have hope that comes from God, that comes from Jesus Christ as our Lord and Savior. And we are here. If you want to process this concern, you can feel free to message me. Itatag naman ako ni Sir Yeah, sa okay na ba uh, ilagay number mo o address ng ministry nyo or hindi, what? message na lang ako personal sa Messenger. So I can, Okay. masipag ako Okay. mag-reply sa Messenger, feel free to message me. I can settle you. We're doing this for free. Ah. We're not Mhm. charging everyone. We're just grateful for those people who are generous to support our Nice. ministry. But we're doing this for free. And ang pinaka-goal talaga namin dito is to spread awareness, to do emotional first aid. We're not
professionals, we're not expert, but if may need talaga, we will endorse you to a professional counselor or even sa psychiatrist. This is not something na very taboo na pag-usapan. This is something that we really need to discuss and for us to process. So feel free to message me in my messenger, and I'll just post na, I will let Sir post na lang yung aking contacts. So feel free to message me sa messenger. Right, in that note, Sir Eman, Pastor Eman, salute sa'yo at sa Thank you din, sir. ministry Thank mo you, at thank you. tingin ko Minsan, naman thank you. malaking tulong yung ministry nyo, no? Sa, hindi Mm. lang sa campus mismo, kundi sa mga students na naka-experience ng mga emotional health problems na yan. At Everyone. Actually, sir, everyone, ano? everyone. Even if Oh, you're professional, actually ngayon, dumadami na rin yung concerns sa ano, hindi na sa estudyante. Even sa mga healthcare professionals, sa employees, kasi yung work relationships sa workplace. So, may mga ways din tayo how to handle that and how to address that. So, yep. alright, sir. Pastor Eman, marami pong salamat at sa inyong time, sa Yeah. inyong ibinigay na mga information at naku, napakarami. At Mm. tingin ko naman marami nakaka-relate nito. Alright, Yeah. Pastor Eman, maraming salamat at salute sa iyo. Thank you. Nurse na, pastor pa ng isang ministry. Thank you. Thank you sa Alright. opportunity, sir. Thank you. Thank Alright, you. sir. God Bye. bless.